Welcome to Donmar TV News Channel. Attorney Melvin Matibag of the Cusi-led faction of PDP Laban believes reconciliation between the groups is impossible for now. This comes a day after the Pimentel-led group proclaimed Senator Manny Pacquiao as its standard bearer in the 2022 elections. I think we're beyond that already. We extended a lot of courtesy to them, a lot of invitation to talk, but despite of that, hindi maganda yung mga naging respond. Tapos publicly, marami ng mga sinabi si Senator Pacquiao at criticize yung administration. Iba na yung linya ni Senator Pacquiao. He's already campaigning like an opposition candidate. Matibag adds that the National Assembly came as no surprise, calling it a drama and illegal. However, Pimentel called Matibag as a good bluffer. In the National Assembly yesterday, Pimentel also said before its members that they will not allow the other faction to hijack the party. Matibag adds they will continue to wait for Senator Bongo's decision as the standard bearer of the group. This as he clarified that there was no talks between the group and former Senator Bongbong Marcos, who is eyeing to run for a national position. Go has repeatedly said that he is not interested to run for the presidency. Isang-bayan convener and former Commission on Human Rights Chairperson Loretta Ann Eta Rosales has named Vice President Leni Robredo and Mayor Isko Moreno Dumagoso as the group's strong contenders in the 2022 elections. Rosales said they will decide and reveal their nominees or endorsement within this month. Within Sambayan, malakas yung they're not, hindi sila isa lamang ang gusto. It's also divided, no? Pero malakas yung mga pro-VPL, Vice President Leni, pero meron ding Isko, no, na lumalabas doon. Kaya, it's going to be a matter of days na lamang na ginagawa ito. But kailangan, it's just going to be an endorsement because we cannot come up with somebody kung halimbawa hindi naman pala siya tatakbo. But Rosales also clarifies that nothing is final yet and that they are still conducting a selection process. Aside from Robredo and Dumagoso, they are also considering Senator Manny Pacquiao of the PDP Laban, though he has already announced his plans to run as president. Anybody is kasama sa proseso na basta they're willing to dialogue. Nakipag-dialogue na rin si Isko, nakipag-dialogue na rin si Leni. Si Pacquiao is willing to dialogue also, at willing din siya na makipag-dialogue, although he came out already with his wanyap. Vice President Leni Robredo earlier said she is ready to file her certificate of candidacy for president if chosen by a united opposition. Isang-bayan aims to have a unified opposition slate for national candidates from president down to the senators against the administration candidates in the 2022 polls. Tinanggap na ni Senator Manny Pacquiao ang nominasyon sa kanyang tumakbo Pangulo sa 2022 elections. May banta siya sa mga kurakot na opisyal ng gobyerno. Ako ba may banta? Liberal Party may banta daw. Banta sa inyo yan, ha? Sa gitna niyan, tinawag naman ng kabilang paksyon ng PDP Laban na comedy, drama at tragedy ang nominasyon kay Pacquiao. Mali naman, comedy, drama, and sports. Ganoon. Nasa frontline ng balita ngayon si Mian Los Baños. Tinatanggap ko po. Huwag din namin binibigay. Ay, ano tinatanggap mo? Okay. Hindi kasi baka iniisip niya binibigay lang pagkapangulo eh. Di ba? Sabi niya siguro, binibigay na sa akin ng mga Pilipino yung pagkapangulo. Sabi niya, tinatanggap ko po. Excuse me po, di po namin binibigay. Yan lang mga kasamaan mo dyan. Mga siraulo ng mga kasama mo dyan, mga komedyante. Pasensya na, pero hindi po namin binibigay sa'yo, ha? Huwag kang mangarap. Biro lang. Ha? Joke lang po yun, joke lang. Ang inyong nominasyon sa akin bilang... Nakas naman, meron talaga silang... Tinatanggap ko po ang inyong nominasyon sa akin bilang kandidato. Di naman palakpakan, buyong naganap eh. Pinagluloko tayo ni Pacquiao. Kapangulo ng Republika ng Pilipinas. Ako, tuwan-tuwa si Cocos. Ano kaya sabi nito?
Siguro sabi ni Coco, uy, ayos to, kampanya ito. Madami tayong gagastusin dito. Ayos. Hindi. Totoo naman talaga, di ba, pagka-kampanya, malaki ang gastos. Ng Pilipinas. Ito na ang sunod na laban ni Senator Manny Pacquiao. Sa National Convention ng PDP Laban, siya ang napiling standard bearer ng paksyon nila ni Senator Coco Pimentel. Sa talumpati ni Pacquiao, ibinahagi niya ang hirap na kanyang... Alam mo, comedy. Sorry kung sino man ang gumawa ng PR sa'yo. Comedy. Bakit? Anong kinaugnayan ng pagboboxing mo sa presidente? Niyang pinapakita niyong video sa pagiging presidente. Saan naman lang yung mga plataforma na ginawa mo, yung attendance mong kakapiraso. Dapat yun ang inilagay sa yung attendance mo sa Congress na bilang lang, attendance mo sa Senado, mga batas na napasa mo kung meron man. Yun dapat ang ilagay dyan, hindi boxing. Ano ito? Kung boxing lang naman palang labanan sa pagiging presidente, sana sinabi mo, naging boxingero na lang ako. Hirap na hirap ako dito Pinagdaanan bago nagtagumpay bilang isang boksingero. Tila pasaring niya rin ito sa mga taong minamaliit ang kanyang kakayahan. I am a fighter and I will always be a fighter inside and outside the ring. Ang Manny Pacquiao na nasa harapan ninyo ngayon ay pinanday ng hirap. Muli ring inilabas ni Pacman ang gigil niya sa mga kurakot na opisyal. Ayun na. Malapit na kayong magsama-sama sa kulungan. Ayun! Sino man sinasabihan niya? Yung mga kasama niya doon? Hindi, tinatanong ko lang Time is up. Pagturo-turo pa, your time is up. Your time is up. Comedy? Ano ba ito? Panahon na. Upang manalo naman ang mga naaapi. Panahon na. Ayun na naman si mga naaapi. Upang makabangon ang bayan natin na lugmok sa kahirapan. Panahon na ang isang malinis na gobyerno. Hoy! Nagpasaring din sina Pacquiao at Pimentel sa paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Hindi po natin papayagan ang pag-hijack ng ating partido. Napakasakim at swapang naman nila. Isa lang ang partido natin Ang PDP Laban. Yung kabila patalon-talon na partido. Coco, bago ka magsalita ng ganyan, okay? Ikaw may karapatan ka magsalita ng hindi pa talon-talon. Talaga namang yan ang finound ninyo. Ibig sabihin, as a founder yung iyong tatay at saka ikaw, talagang matagal na sa PDP. Okay? Pero yung mismong kandidato ninyo, napakaraming partido ng tinalunan yan. Minsan pag magbibitaw-bitaw ka ng salita mo, isip-isipin mo rin. Baka habang binibitawan mo yung salita na yan, nasasaktan yung president ninyo. Di ba? Hindi, di ba? Totohanan lang naman tayo. So doon pa lang, katawa-tawa na kayo. Katawa-tawa na nga yung ginagawa nyo dyan dahil hindi naman kayo authorized gumawa niya bilang PDP. Katawa-tawa pa yung mga speech ninyo. Diba? Ay, naku po. Tanong, sino ba talaga ang tunay na PDP laban? Noong nakaraang linggo, naghain na ng petisyon sa COMELEC ang kampo ni Secretary Cusi para patigilin sila Senador Pacquiao sa paggamit sa pangalan ng PDP Laban at paggawa ng mga aksyon na may kinalaman sa partido. Pero wala pa mang desisyon ang COMELEC. Sinasabi na ngayon nila Secretary Cusi na illegal ang ginawang National Convention nila Pacquiao kahapon. Buwelta ni Attorney Melvin Matibag, Secretary General ng PDP Laban Cusi Faction. May sinabi rin si Senator Pimentel during the convention na mga hijack yung partido, di mo ba, mga bagong salta. Let me state this para malaman nyo lang po yung istorya. Kung merong bagong salta at gustong maging mamuno sa partido, walang iba kundi si Senator Pacquiao. Hindi naman siya original na PDP Galing siya ng LP, ng lakas. Noong panahon na nagbe-benefit ka sa partido, sige, larga. Nung meron ka nang itinutulak na ibang kandidato na hindi naman napag-usapan at ayaw naman ng mayorya ng liderato ng PDP Laban at mga miyembro, sige, may salita kang sakim.
Tinawag din. Alam mo kasi, Matibag, ito makinig ka sa akin. Kasi kaya naman talaga inaano nila yan si Pacquiao kasi mahalaga si Pacquiao. Yung mga nakapaligid kay Pacquiao, alam kasi nilang mahalaga si Pacquiao. Mahalaga at may halaga.